Tayo dumulog sa mga salita ng Diyos sa Book of Hebrews, chapter 11. Chapter 11, verse 11, at mamaya pupunta tayo sa verse 17. Pero puntahan muna natin ang verse 11 ng chapter 11 ng Hebrews. Sabi rito, by faith, even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered him faithful who has promised. Therefore, there was born even of one man, and him as good as dead, at that as many descendants as the stars of heaven in number, and innumerable as the sand which by the seashore. Sa verse 17, tuloy natin. Sabi rito, by faith Abraham, when he was tested offered up Isaac, and he who had received the promise was offering up his only begotten son. It was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. He considered that God is able to raise people even from the dead, from which he also received him back as a type. Praise God ng Diyos sa magpala ng mga salitang binasa natin. Muli natin sabihin amen. Praise God, makakaupo tayo sa oras na ito. Praise God, purihin ng Diyos. At kagaya ng aking nabanggit, kasama natin ngayon ang aking kapatid, si Kuya Luis at si Ate Tess, para po sa nalalapit na kasal ng kanilang bunsong anak sa darating na Friday. So, sama nyo rin sa prayer ang kasal na magaganap this coming Friday at 2 o'clock, kung di magkamali. At ang Diyos ang kumatagpo sa lahat ng mga bagay. At sa sandaling ito, ay nais kong share sa inyo ang isang kaisipan. At ito ay last Sunday, ilan sa inyo nakaalala ng ating pinag-usapan ng paksang yung popular na kaisipan na to see is to believe. Pero ang binibigyan natin ng pansin ay to see and then believe. At binigyan natin ng pansin ang the power of imagination. Ang nagagawa ng ating nagagawa ng ating imahinasyon. Ito'y napaka makapangyarihan. At dapat nating maintindihan, mga kapatid, that ang imagination po, hindi ito sa kaaway, ito'y bigay ng Diyos sa bawat tao. At ang Diyos ang nag-design, ang Diyos ang nag-create sa bawat isa atin, at ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng sangkap, at tayo ay meron tayong kaisipan, meron tayong tinatawag na mind faculty, at ang mind faculty natin ay nariyan ng memory, nariyan ng conscience, nariyan ng ang ating reasoning at ilang pang mga bagay. But part din ng ating mind faculty ang tinatawag na kaisipan, or rather imagination. At ang imagination ay pwede nating makita na ito ay may kakayanan na ginamit natin nung nakaraan, yung tinatawag na ito isa sa faculty, powerful faculties that God has endowed to man, and it has the ability, or is the ability of the mind to form mental images. So may kakayanan ng ating mga imagination na mag-form ng mga images. So yung salitang imagination ay pwede nating makita ito sa ugat na salita from the image, or ito'y nakikreate ng image, kayang makapag-create ng image, mga images.
At di lamang images ang kayang i-create ng ating imagination, kaya niya ring magbuo ng mga concept. Yung mga concept, yung mga ideas, diba? Kaya niyang makapagbuo ng mga plano, diba? Ganon yung imagination. Kaya niyang bumuo ng plano, kaya niyang magbigay ng ilang mga bagay, ng mga ideas. So, makita natin, ngunit ang aking binibigyan ng pansin ay ang, sabihin natin, ang pinaka-bright side o yung positive side, dahilan ang ating mga imagination pwede itong magamit ng kaaway. At alam natin, kagaya ng ating masabi natin na pakinggan at ang pinaka-battleground ng mabuti at masama ay ang ating mga kaisipan. So nariyan. So it depends on us. Ito'y nakadepende sa atin, saan natin gagamitin ang ating imagination. Pwedeng ang mga, katulad na nabanggit ko, ang isang tao na sabihin natin, ang isang taong masama ay pwede siyang magkatha sa pamamagitan ng kanyang imagination, magplano siya. Alam nyo, ang isang tao, sabi pa nga ng isang mangaral, wala namang isang taong pinanganak na mamamatay tao. Pero makikita natin na bago yung tao pumatay, ay meron tinatawag na premeditated murder. Diba? Yung pinagpaplanuhan niya, nagpaplano siya kung saan siya papasok, saan siya aakyat, at kung saan naroon yung tao na kanyang gustong patayin. So, yun yung bahagi ng tinatawag na imagination na ginagamit sa masamang bagay. At ngayon, sa ating panahon ngayon, ay talamak ang mga assassination, mga pagpatay ng ilang mga tao. At minsan ay inaabangan na lamang at sa dagling panahon ay dahilan sa pagbabayad sa kanila ay ginagawa nilang ganitong mga bagay. So alam niyo ba na lahat ng yan ay produkto ng imagination? Nakuha niyo ba mga kapatid? Ngunit on the other side, ang imagination ay masabi kong ito ay napakagandang tool at napakalaking tulong sa paglago ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. At yun yung bagay na ating binibigyan ng pansin sa nagdaang pag-uusap natin sa paksang ito. But now ay gusto kong puntahan natin, ay gusto kong mag-usap naman tayo at ang pag-uusapan natin is yung kaisipan na think as God thinks. So tayo ay mag-isip na kagaya ng pag-iisip ng Diyos. Think as God thinks. At maring sabihin natin yan, Brad, napakahirap na mangyari ang ganyang bagay dahilan ang Book of Isaiah chapter 55 ay nagsasabi na ang kaisipan ng Diyos ay napakalayo kaysa sa kaisipan ng tao. Di ba sabi rito ng verse 8 ng chapter 55 ng Book of Isaiah, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Well, that's true, mga kapatid, na ang kaisipan ng Diyos ay napakataas kaysa ating kaisipan. Ang paraan ng Diyos ay napakalayo kaysa ating kaparaanan. Ngunit pwede tayong mag-isip na kagaya ng kaisipan ng Diyos. Totoo ba mga kapatid? Well, maaaring kayo ay nag-isip ng ganitong bagay, ng ganyang bagay at sabihin natin mahirap ang ganitong bagay, pero maintindihan natin mamaya paano tayo mag-iisip kagaya ng pag-iisip ng Diyos. Paano tayo mag-iisip? Well, ang tinutukoy ko ay
I hope by the grace of God ay maintindihan natin ang kaisipan na aking dinadrive sa oras na ito. Pero tandaan ninyo, alam nyo ba na ang mga mananampalataya ay merong sinabi sa aklat ng Rome, or rather 1 Corinthians chapter 2. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16 na lamang, o verse 15 and verse 16. Sinabi rito ng verse nito, but he who is spiritual, so pinag-usapan dyan yung tinatawag na spiritual man. Sa chapter 2 ng 1 Corinthians ay diniscuss dito ang pagitan o pagkakaiba ng taong natural and spiritual. So yung natural na tao, yung mga taong unconverted, ngunit yung spiritual na tao ay mga taong ipinanganak sa Espiritu at mga taong dinatnan ng Espiritu ng Diyos. Can you say amen to that? See, but he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. Verse 16, for who has known the mind of the Lord? Who has known the mind of the Lord that he will instruct him? Sino ang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos, ng Panginoon, upang siya ay turuan niya? But we have the mind of Christ. Alam niyo ba mga kapatid na tayo ay merong kaisipan ni Kristo? Diba? Well, paano tayo nagkaroon ng kaisipan ni Kristo? Nagkaroon tayo ng kaisipan ng Kristo nang dumating ang Espiritu Santo sa bawat isa atin. It's the Holy Spirit, ang Banal na Espiritu, ang siyang sa atin ay nag-guide. At sabi ng Banal na Sulatan, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth and He will show you the things to come. Papahayag niya ang bagay na darating. So tinutukoy dito na tayo ay merong kaisipan ni Kristo. So therefore, kung meron tayong kaisipan ni Kristo, pwede tayong mag-isip na kagaya ni Kristo. Philippians chapter 2 verse 5. Ang sabi ron, pinakita ron, let this mind, verse 5, have this attitude in yourself which was also in Christ Jesus. Sa isang version ng ESV, tingnan niyo ang version ng ESV, have this mind among yourselves. Ang King James Version ay nagsasabing, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So, sa ganitong bagay ay hindi pala imposible na tayo ay mag-isip na kagaya ni Kristo. At hindi rin imposible na tayo mag-isip na kagaya ng Diyos. Well, alam nyo na napakadali at maaaring pwede natin sabing madaling mag-isip. Alam nyo ba na kapag ang isang tao ay merong idea, at yung idea niya ay sinashare niya sa iyo at binubuksan niya sa iyo. Binubuksan niya ito sa iyo. At habang ito ay kanyang pinapaliwanag sa iyo, and then habang iyong naintindihan yung point of view na kanyang pinapakita, later on, kapag nakuha mo yung kanyang point of view, ay pwede kang mag-isip na kagaya ng kanyang pag-iisip, di ba? Pwede kang mag-isip na kagaya later on ay nagagawa mo ng mag-isip na kagaya sapagkat naintindihan mo yung kanyang bagay na pinapakita at the moment na yung nagustuhan yung idea na kanyang pinipresent sa iyo ay darating ang time na ikaw rin ay mag-iisip ng kagaya ng kanyang paraan, ng kanyang pag-iisip. Now dito naman sa puntong ito na ating binibigyan ng pansin ay yung salitang think. Mag-isip tayo kung paano ang Diyos ay nag-iisip. And you know mga kapatid, alam nyo ba na ang tinatawag na pananampalataya, ano ba talaga ang simplest form pag pinag-usapan ng pananampalataya? Ang simplest form ng pananampalataya is to believe, di ba? Pero alam niyo ba yung tinatawag na pag iyong paniniwala
o pagsampalataya ay pag-iisip na kagaya ng kaisipan ng Diyos. Ulitin ko, ang tinatawag na pananampalataya ay ito ay, excuse me, ang tinatawag na pananampalataya, kapag ang tao ay nandun siya sa tinatawag na pag-aalinlangan, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng kaisipan na kakaiba sa sinasabi ng Diyos. Diba? Yung sinasabing pananampalataya, ang pananampalataya, ito ay pagsang-ayon mo sa salita ng Diyos. Diba? Tama ba? Yung salitang yung salitang pananampalataya ay pagsang-ayon mo doon sa kanyang sinasabi. Kapag meron siyang salita, kapag siya ay merong pangako, ang sumang-ayon ka doon sa kanyang salita, ito ay pasimula ng pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So, ang pagkakaroon ng pag-aalinlangan, ang pag-aalinlangan ay pag-iisip ng hiwalay sa kaisipan ng Diyos. Yun yung tinatawag na pag-aalinlangan. So kapag ikaw sabi nga kanina, the simplest form para maintindihan natin yung salitang pananampalataya is to think the same thing with God. Huwag mong salungatin ang kanyang kaisipan. Huwag kang mag-isip opposite ng kanyang sinasabi. Well, kapag siya ay nagsabing ikaw ay pinatawad, then sang-ayunan mo yung kanyang salita na ikaw ay pinatawad. Yun yung pananampalataya. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na ikaw ay niligtas, then sang-ayunan mo yung kanyang salita, yun ay pananampalataya. So is to think the same. You know, minsan po sa English word ay may mga nakakatulong na mga salita na kapag ito ay ginagamit sa ibang mga pangungusap, yung sabihin na kayo ay pareho, ay minsan ginagamit yung salitang we are on the same page. Diba? Minsan sa English word ginagamit yung ganun. Ibig sabihin, pag kayo ay parehong nasa parehong pahina ng isang aklat, ibig sabihin, pareho ang inyong nakikita. Diba? Kaya, kapag tayo ay nagbanggit ng verse at pumunta tayo sa isang particular na talata, kagaya ng binasa natin kanina, nang sinabi kong Hebrews chapter 11, verse 11, so we are on the same page. So tayo ay nagbabasa ng parehong bagay na ating binabasa at pareho tayong nakakaunawa ng parehong bagay. So, yun yung naniniwala ako ng simplest form ng ating pananampalataya is not to think opposite. So kung ikaw ay mananampalataya, magpasimula kang mag-isip na kagaya ng pag-iisip ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ng pangako ng Panginoon. I hope that the Holy Spirit ay siyang tutulong sa atin para sa kaunawaan sa ilang mga bagay. So dito sa bahaging ito ng chapter 11 ng Book of Hebrews, ay pinakita rito na nung nakaraan ay pinag-usapan natin kung paanong si Abraham ay nakakita at ang Diyos ay merong pinakita sa kanya at mga bagay na pinapakita sa kanya ay nakatulong sa kanya para siya ay humantong sa pananampalataya. At yun ay unang bahagi ng buhay ni Abraham. Yung ating pinagtuunan ng pansin. Pero nakikita natin that later on the latter part ng buhay ni Abraham, ay nagpasimula na niyang naintindihan at nagpasimula na siyang natutunan niyang mag-isip na kagaya ng pag-iisip ng Diyos. Dahil mapapansin mo si Abraham nung mga unang panahon, natatakot siya, nag-iisip siya, mamamatay na ako, wala pa akong anak. Pero ang Diyos
time to time, ang Panginoon ay nagbubukas sa kanya ng kanyang mga salita, ng mga pangako, ng ilang mga bagay, ng mga illustration na kanyang pinapakita. Pinapatingala siya sa langit at sinasabi niya, bilangin mo ang bituin, kung mabibilang mo, ganyang karami ang binhi na yung ay ibibigay ko sa iyo. So, habang siya ay lumuluwat ang panahon, mga kapatid, nung binasa natin yung Romans chapter 4, verse 17, ay makikita natin kung paano si Abraham ay nagpasimula ng nakuha niya at naintindihan niyang mag-isip na kagaya ng pag-iisip ng Diyos. Babalikan natin yung chapter 4, verse 17 para ating bigyan ng pansin. Sabi rito, as it is written, a father of many nations have I made you. So sabi niya, ginawa kita, basahin nga natin sa wikang Tagalog, sabi niya, gaya ng sinasusulat, ginawa kita, sabi ng Panginoon, ginawa kitang ama ng pananampalataya ng maraming bansa. Ama ng maraming bansa sa harapan niyaong kanyang pinananampalatayanan. Sa makatwid bagay, ang Diyos na nagbigay ng buhay, na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. So, dito ay ang Diyos ay nagsabi, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Yung pangalang Abraham, nang siya binigyan ng pangalang Abraham, ay ibig sabihin, ginawa kitang ama ng maraming bansa. That's the word, the name Abraham, meaning a father of many nations. Ginawa kita na ama ng maraming bansa. Sabi niya, kagaya na nasusulat sa harapan niyaon na kanyang sinasampalatayan, who gives life to the dead. Siya na nagbibigay ng buhay sa patay at tinatawag ang isang bagay na hindi pa gayon, pero siya ay gayon na. Ibig sabihin, mga kapatid, si Abraham ay tinawag na ng Diyos na ama kahit wala pa siyang anak. Well, it seems hindi tama. Excuse me, Brother Josiah. Brother Josiah is, we can say, Brother Josiah, potentially you are a father. Potentially you're a father because ang isang lalaki ay may kakayanang magkaanak. Pero ngayon, by the grace of God, siguro marinig natin si Brother Josiah, his testimony this coming Sunday, by the grace of God. So, pero si Abraham ay wala pang anak, hindi pa nga nagbubuntis si Sarah, ay tinawag na siyang father of many nations. See, ganun ang concept ng Diyos kay Abraham. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Hindi pa siya nagkakaroon ng anak. Hindi pa buntis si Sarah. Pero si Abraham ay tinawag na ng Diyos na ama. So ito ay pinoproject ng Diyos kay Abraham ang kanyang kaisipan. Si Abraham ay tinatawag na ng Diyos na father of many nations. Even though wala pang anak, even though imposible na siyang magkaanak, at si Sarah ay imposible na rin mag-anak. Dahilan, siya ay, 100 years old, 99 years old si Abraham. Si Sarah naman is 90 years old. So, imposible na magkaanak sila, pero si Abraham ay tinawag ng Diyos na ama ng maraming bansa. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Yun yung sinasabi rito ng talata na calls into being that which does not exist. Ibig sabihin, hindi pa nag-exist yung anak. See? Hindi kagaya ng ating kapatid na meron ng sabihin natin, meron ng potential na nakikita tayo. Pero dito, wala pa talagang nag-i-exist. Hindi pa nag-i-exist.
pero tinawag siya ng Diyos na Father of many nations. At nang tawagin siya na ama ng maraming bansa, nagpasimula si Abraham mag-isip na kagaya ng pag-iisip ng Diyos. Ano yung ganyang ginawa? Nagpasimula siyang umasa, next verse, verse 18, in hope, against hope. Paano ka aasa sa walang pag-asa? Habang tinitingnan mo ang mga sitwasyon na walang pag-asa, paano ka aasa na ang isang babae ay barren? At hindi lamang barren, kundi lipas ng panahon yung karaniwang nangyayari sa isang babae. At matanda na. So, it is against hope. Pero doon sa sitwasyon, doon sa senaryo, doon sa kalalagayan ni Sarah, walang pag-asa. Ang pag-asa niya ay ang salita ng Diyos. Ang pag-asa niya ay ang pangako ng Diyos. So nagpasimula niyang ibaling ang kanyang pag-isip mula doon sa deadness of Sarah's womb, sa kawalan ng pag-asa ng kalalagayan sa kanyang sariling pisikal na katawan, at kanyang binaling doon sa pangako ng Diyos. Doon, kay Sarah wala siyang pag-asa, pero sa pangako ng Diyos, naroon ang kanyang pag-asa. Ganon ang mga mananampalataya. Ganon ang mga believer, mga kapatid. Hindi sila nakatingin sa mga sirkumstansya at sa mga bagay na nangyayari, kundi nakatingin sila sa, mamaya mababasa natin yan sa pangako ng Diyos. In hope, against hope, he believed, so that he might become, para siya magkatotoo ang sinabi ng Diyos, ginawa kitang ama ng maraming bansa, at upang mangyari at magkatotoo yung bagay na yun, siya ay nagpasimulang sumampalataya. Siya'y naniwala, siya ay nag-isip na kagaya ng kaisipan ng Diyos. He might become a father of many nations, according to that which had been spoken, so shall your descendants be. And without becoming weak in faith, ginamit natin yung salitang, he contemplated, hindi niya binigyan ng pansin, hindi siya nag-dwell doon sa pagkabaog ni Sarah, hindi rin siya doon nag-meditate, hindi yun ang kanyang inisip, hindi siya doon nag-dwell, kundi he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. But, sabi rito, yet, with respect to what? To the promise of God, doon siya merong pag-asa. Wala siyang pag-asa sa circumstansya. Wala siyang pag-asa sa katawan ni Sarah. Wala siyang pag-asa sa ang lahat ng kalalagayan niyang yun ay impossible. Yun yung tinatawag na, sabi pa natin mga Tagalog, suntok sa buwan. It's impossible. Wala ka talagang pag-asa. Walang suntok sa hangin. Walang anumang linaw na pwede ka makita. But with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. So nagpasimula siyang lumakas. Ito mga kapatid, ang kakaibang bagay. Walang pag-asa, pero lumakas sa pananampalataya. I pray to God na bigyan tayo, dalhin tayo ng Diyos sa ganitong klase ng pananampalataya. That even without hope, you can believe dahilan hindi ka nakatingin sa possibility. Alam niyo, marami sa atin, kaya tayo naniniwala dahilan posible. Pag sinabi kong, nangako ako sa inyo, bigyan ko kayo ng 1,000, pwede, posible yun, di ba? Kaya, maliit pa yun. Pero pag sinabi kong bibigyan kita ng 1,000,000, hindi na ako naniniwala dyan. Dahil na, bakit? Walang posibilidad. Pero pag merong mayamang tao na nagsabi sa inyo, aasa kayo. Kasi there's a possibility. Pero
Minsan mga kapatid, let us check our faith. Ano ba yung ating pananampalataya? Minsan kasi ang ating pananampalataya nakatingin sa possibility. Amen, amen. Naniniwala ako diyan kasi meron kang nakikitang possibility. But how about if there's no possibility? Paano kung walang posibilidad? Kaya mo bang sumampalataya kapag ang Diyos nagsabi sa iyo ng ganitong bagay? See? So, that's the reason, napakahalaga mga kapatid. So with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured. Sa ibang version, fully persuaded. Fully assured that what God had promised, he was able also to perform. Ngayon, hindi siya nakatingin doon sa possibility, hindi rin siya nakatingin doon sa kung merong pag-asa. Ngayon, ang tinitingnan niya, ang Diyos na makapangyarihan ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya niyang gawin dahilan, anong pagpapakilala ng Diyos sa chapter 17, verse 1 ng Genesis? I am the Almighty God. Ako ang makapangyarihang Diyos. So, ibig sabihin, pag nang buksan niyang sa kanyang sarili, I am Almighty God. Is there anything too hard for me? Meron bang bagay na mahirap para sa akin? So, yun yung, dun na siya ngayon nakatingin. Not in the possibility, not in hope, dahil yun ay against hope. But siya ay sumampalataya na nakatingin na lamang doon sa pangako ng Diyos. Now, mga kapatid, I hope nakukuha niyo na yung idea na aking sinasabi, think as God thinks. Mag-isip ka na kagaya ng pag-iisip ng Diyos. At kung mag-isip ka na kagaya ng pag-iisip ng Diyos, then ito ang pananampalataya. Ito ang pananampalataya. Ito yung faith na sinasabi. So yung maraming bagay na paniniwala at ilang mga bagay na pinaniniwala ng tao, ang tao pwedeng maniwala sa maraming bagay. Pero hindi lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay matatawag na faith. Pag sinabing faith, mga kapatid, ito ay merong foundation. Ang faith ay merong pinagsasaligan. Meron siyang substance. Alam niyo ba yung salitang Hebrews chapter 11 verse 1, yung faith is the substance, sa wikang English o sa wikang sa King James Version ginamit yung faith is the substance. Yung salitang substance dyan, yung salitang sub, ibig sabihin nasa ilalim. Ito yung pinaka-foundation. So meron siyang pinagsasaligan at ang pinagsasaligan niya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung walang salita ng Diyos at ang tao ay naniniwala, hindi yan ang pananampalataya sa Diyos. Pero nakikita natin, nang si Abraham, nang dumating sa chapter 17, natutunan niyang mag-isip na kagaya ng pag-iisip ng Diyos. He learned to think as God thinks. Naintindihan niya, at alam niyo mga kapatid, not only Abraham himself, but even Sarah also. Alam niyo ang sabi rito ng verse 11, ng chapter 11, anong sabi diyan? By faith, even Sarah. Mga kapatid, si Abraham at si Sarah ay mag-asawa, pero wag nating sabihin, kaya si Sarah ay nagkaroon ng anak, ay pinanganak si Isaac dahilan nakakapit siya kay Abraham. No, ang sabi ng banal na kasulatan, even Sarah herself have faith. Do you get my point? Hindi siya dahil, kasi si Abraham ay malakas ang pananampalataya niya, nanampalataya siya sa Diyos. No, ang sabi ng Scripture, by faith, even Sarah herself received the ability to conceive. Tumanggap din siya. Meaning to say, si Sarah mismo ay sumampalataya. So gusto kong challenge sa mga
mga sister, mga kababaihan, mga asawa, wag lamang kayong sumalig doon sa pananampalataya ng inyong asawa. Ang pinapakita rito si Sarah mismo, siya mismo ay sumampalataya. And after she had faith with God, sabi rito, by faith even Sarah herself. So si Paul ay isinama siya dito sa mga tinatawag na mga heroes of faith. Diba? Si Sarah ay sinama. Sabi rin, by faith even Sarah herself received ability to conceive. Sa ibang version tingnan natin ang King James Version. Sabi rito, through faith also Sarah herself received strength. Yung pananampalataya niya, saan? Doon sa Diyos, ay naging daan, nagkaroon siya ng kakayanan o lakas. Nakatanggap siya ng lakas upang siya ay maglihi, mag-conceive ng isang binhi. Even, sabi rito, by faith, even Sarah herself received ability to conceive even beyond the proper time of life. It's beyond the proper time. Hindi na ito napapanahon. Diba? Minsan, sabi natin, ay meron lamang panahon ang mga kababaihan para sila ay magkaroon ng anak. But it is beyond the proper time of life. It's beyond the proper time of life. And sumunod na pangusap dito yung salita. Since, balik natin yung Nasby. Gusto kong kita natin ito. Since she considered him faithful who had promised. Since she considered him. Alam niyo ba yung salita rito na she considered him? Yung salita rito na considered ay merong Greek word na ginamit ang Book of Hebrews na hegomai. Ang ibig sabihin dito ay merong isang kaisipan na nag-rule sa kanya. Yung salitang hegomai ay para itong isang, para mas maintindihan natin, nagkaroon ng isang bagay na dominant sa kanya. Ito yung kaisipang ito ay naging dominant. Ibig sabihin, yung pagkilala niya, ano yung binigyan niya, ano yung kinonsider niya rito, ano yung naging dominant sa kanyang kaisipan. Sabi rito, she considered him what? Faithful. Ang kanyang binigyan ng pansin ay ang katapatan ng Diyos. It is the faithfulness of God. She considered him faithful who had promised. So yun yung dominant thought sa kanya. Mostly, mga kapatid, ano ang ating imagination ay ano ang nagiging dominant dito ay yun yung umi-impluwensya sa atin. Is that right? Kung anong dominant thought sa atin, kapag ang dominant thought sa iyo ay mga negative na bagay, ilulugmok ka nito. Malulungkot ka, malulumbay ka, mawawalan ka ng pag-asa. At ang pinaka-worst thing, ang tao ay nawawala ng pag-asa at nadidistress. At ngunit, yung salita rito na salitang considered, yung Greek word na ginamit na hegiomai, ang ibig sabihin ay, gusto kong tingnan na yung bahaging ito, na sabi rito, sa isang version ng King James ay judge. Pero yung pinakita rito sa Tyre version ay pinapakita na yung
yung salitang ito ay to lead. Ibig sabihin, ito yung nangungunang kaisipan sa kanya. Ito yung merong controlling. Ito yung, ibig sabihin, kung ano yung dominant na kaisipan sa'yo, yun yung nagko-control sa'yo. Tama ba mga kapatid? Kung ano yung dominant na kaisipan mo, dominant thought mo, at yung mga bagay na iniisip mo, ay yun yung nagko-control sa'yo. So yung salitang higomai is controlling in counsel. Yung parang leaders nangunguna. See? So, ito yung isang bagay na nangyari kay Sarah. Ibig sabihin, ang dominant thought sa kanya, ang Diyos ay tapat. Dahilan, dati hindi ganun ang pag-iisip. Hindi ganun mag-isip si Sarah. Kung babalikan natin ang chapter 18 ng Genesis, anong sabi ng banal na kasulatan? Dinalaw ng Panginoon si Abraham at si Sarah sa isang katanghaliang tapat at nakita niya ang 3 kalalakihan, pinatuloy niya at sabi niya, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa inyong paningin ay dumaan kayo at paghahanda ako kayo. At nang sila ay nagpaunlak, dali-dali si Abraham nagkatay, naghanda ng mga pagkain at binigay niya kay Sarah at naghanda kagad. At ang sila'y kumakain na, ang tanong ng Panginoon, nasaan si Sarah na iyong asawa? Alam natin, chapter 17 pa lamang pinalitan ng kanyang pangalan from Sarai to Sarah. In chapter 18, alam ng Panginoon, tinawag niya, hindi niya sinabi, nasaan ang iyong asawa? Ano nga pangalan ng iyong asawa? Pero sabi ng Panginoon, dahilan siyang nagpalit ng pangalan ni Sarah, nasaan ang iyong asawang si Sarah? At sabi niya na rin siya sa tolda. At sabi ng Panginoon sa kanya, sa isang pangungusap dito, pinakita roon, tingnan natin ang verse 9. Verse 9, then they said to him, where is Sarah your wife? And he said, there in the tent. He said, I will surely return to you at this time next year. Tingnan natin sa Tagalog, verse 10. Sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo. Ibig sabihin, ako ay babalik sa iyo sa ganitong panahon sa taong darating. At narito si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki at narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. So, si Sarah, usually, yung kostumbre nila ay ang umaharap yung lalaki at si Sarah ay nadoon lamang sa likod. At narinig niya, sabi niya, sa susunod na taon, at this time next year, Sarah, your wife, will have a son. Siya'y magkakaroon ng anak. Hindi siya, ibig sabihin, sa susunod na taon, siya'y manganganak na. Dahilan, from this time, ay pagkatapos ng pagdalaw na ito, ay merong bagay na nangyari. And Sarah was listening at the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. Sarah was past childbearing. Lipas na siya sa panahon ng panganganak. Verse 12, anong sabi ng verse 12? At nagtawa si Sarah. Bakit nagtatawa ang isang tao? Kapag magkaiba kayo ng iniisip. You get the point? See, ibig sabihin, pag siya ay nagsalita ng isang bagay, at yung bagay na yun ay imposible, tsak, pagtatawanan mo yung bagay na yun. At mga kapatid, at sabi riyan, at nagtawa si Sarah sa kanyang sarili. Hindi man siya humalakhak na napakalakas,
siya ay tumawa sa kanyang puso dahilan nagsalita siya ng ganito. Pagkatapos na ako'y tumanda na, ay magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ang Panginoon ko. Well, mga kapatid, dito sabi rito, verse 13, at sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak, na matanda na ako? At sabi ng sumunod na pangungusap, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Meron bang bagay na mahirap sa Panginoon? Yamang, alam nyo ba, ang nangyari kay Sarah sa Panginoon ay maliit na bagay. It's but a little thing, sabi ng banal na kasulatan. Ito'y maliit na bagay sa Diyos. Imposible sa tao, imposible sa sino man, pero it is but a little thing for God. Ito ay isang maliit na bagay. Well, sa atin, it's a big deal. Napakalaking bagay nito. Dahilan ito ay imposible sa tao. Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, is anything too difficult for the Lord. Meron bang napakahirap na bagay? Sambitin mo ang pinakamahirap na bagay ay hindi mahirap sa Diyos. Because, sabi niya, I am the Almighty God. And Sarah denied, sabi rito, is there anything too difficult for the Lord? At the appointed time, sabi niya, sa susunod na panahon, I will return to you at this time next year, and Sarah will have a son. Hindi yung next year, magpapasimula pa lang siyang mabubuntis, kundi next year, meron na siyang anak. Next year, meron na siyang isang anak na lalaki. So mga kapatid, this thinking, ang ganitong kaisipan, ang nagpasimulang dito si Sarah, nagpasimulang isipin niya. Ang challenge na ito, nung una, ay nag-iisip siya ng kaiba sa kaisipan ng Diyos. Pero dito, ay nang siya ay hamunin ng Panginoon, meron bang bagay na mahirap sa Panginoon? Sa susunod na taon, sa panahon ng buhay, next year, sa ganitong panahon din, ikaw ay merong anak. See? Sa ganitong panahon, tandaan mo yung panahong ito, sa susunod na panahon, ang hawak-hawak mo ay isang anak na lalaki. At mga kapatid, from that time on, si Sarah ay nagpasimulang nagkaroon ng pagbabago. Nagpasimula niyang kinonsider, hindi ang kanyang katawan, hindi ang kanyang sarili, kundi ang Diyos na nagsabi, magkakaanak ka ng isang lalaki. At sinabi niya, at ang kanyang naging dominant sa kanyang kaisipan, tapat ang Diyos sa kanyang salita. At kaya ng Diyos at walang bagay na mahirap sa Panginoon. Dahilan kanyang sinabi at kanyang sinilita, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Sarah think as God thinks. Si Sarah ay nag-isip na kagaya ng pag-iisip ng Diyos. By looking at the promise, sa paghawak sa tinatawag na pangako ng Diyos. Mga kapatid, ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Ito ang tinuturo sa atin. Ang tinatawag na pananampalataya ay hindi ito sabihin natin, ang biyaya ng Diyos, ang pananampalataya na sinabing, the mystery of faith, ay binubuksan ito sa bawat isa sa atin ngayon. Binubuksan niya yung hiwaga ng pananampalataya. Minsan iniisip natin, na ba yung tinatawag pang ang hiwaga, mga kapatid, ay ibang-iba ito sa isa tinatawag na secret. Although, synonymous ang salitang mystery and secret, pero ang mystery ito ay pwedeng malaman.
Dahilan ito ay merong principle. At kapag naintindihan mo ang principle, yung mystery yun ay ma-unfold. Diba? Ang mystery ay ma-unfold kapag nakita mo yung principle nito. At ang isa sa principle ng pananampalataya ay yung pinapakitang mag-isip ka na kagaya ng kanyang pag-isip. Now, at alam natin what happened sa sumunod. Pero, iwanan natin dahil ng ating oras ay hindi magiging sapat para sa atin. Naisip ko na pwede pa natin puntahan ang iba pang karakter, pero it seems na hindi na tayo makakaabot pa. Pero, ang Hebrews chapter 11, balikan natin yung verse 17. Sa verse 17 ay pinakita naman about Abraham. Ang punto naman dito ay nakita na natin after ng mom revisitation ng Diyos kay Abraham at kay Sarah. And then nagkaroon ng dramatic change sa buhay ng mag-asawang ito, even sa kanilang pananampalataya. Nagkaroon ng dramatic change dahilan si Sarah, kahit si Sarah mismo, ay nagkaroon na ng pananampalataya. Na dating tumatawa, na dating nagsasuggest. Alam niyo ba, di ba alam natin, ang mga suggestion ni Sarah is based on possibilities. Sinabi ng Diyos, kinuwento, maring nang kinausap ng Diyos si Abraham sa Genesis 15, na pinatingala siya sa langit at sinabi niya, ganyang karami ang iyong binhina, ibibigay ko sa iyo. At manggagaling mismo sa iyong balakang ang iyong magiging anak, ang iyong magiging tagapagmana. Anak mo talaga ang magiging tagapagmana, hindi si Eliezer na taga Damascus. So, pagpasok niya si Tolda, sinyer niya kay Sarai, at sabi niya, sabi ng Diyos, meron akong anak na ibibigay siya sa akin. At yung anak na yun, na anak ko, ay yun ang aking tagapagmana. And you know, gumana ang imagination ni Sarah. At ang imagination ni Sarah, alam ko na. Bibigay ko sa iyo si Hagar, at sa pamamagitan niya, magkakaroon ka ng anak. Ano pwede sabihin nila? What a brilliant idea. Pero mga kapatid, binigay ni Sarah si Hagar kay Abraham, nagkaanak siya, nabuntis si Hagar. Pero yun ang pasimula ng kaguluhan sa kanilang pamilya. At sabi ng Panginoon, hindi si Ishmael. Dahilan pagdating ng panahong yun, hindi na si Ishmael, kundi ang isang anak talaga. So, nakita natin ang pagbabago ng buhay ng pananampalataya ni Sarah mula sa pagtingin sa mga possibility. Ngayon, kaya niya nang tumingin sa pamamagitan ng pananampalataya. She can now look through the eyes of faith. Verse 17, dito naman, pagkatapos na sumampalataya si Abraham at nagkaroon siya ng anak, ipinanganak si Isaac, at gayon na lang kaligayahan nila. But brothers and sisters, after a couple of years, si Abraham ay sinubok ng Diyos. Sa chapter 22 ng Genesis, pero babasahin natin, ang chapter 22 yan ay diyan naganap paano sinubok ng Diyos. At tingnan natin ang Genesis 22. Sabi rito sa Genesis 22, tandaan ninyo mga kapatid, nang sabihin ng Diyos sa verse 1, now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. And he said, take now your son, your only son, whom you love. Now dito mga kapatid, ginamit ng Diyos yung pangusap. Sabi niya, kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, na iyong pinakamamahal, si Isaac. At dalhin mo at pumunta ka sa lupain ng Moriah,
at ialay mo siya bilang handog na susunugin sa isa sa mga bundok na aking ipapakita sa iyo. At this time, si Ismael ay wala na sa bahay ni Abraham. Diba? Dahilan sa chapter 21 ay naganap yung pagpapalayas kay Hagar at kay Ishmael. So pagdating ng chapter 22, bakit kung kailan nagkakaroon ng paghihiwalay ay doon ni ginagawad ng Diyos ang pagpapala? Nang maghiwalay si Lot at si Abraham, then sinabi ng Diyos, Abraham, tingnan mo, tumingin ka. At sabi niya, tingnan mo, ang lupa na aking ibinigay sa iyo, lumakad ka, northward, southward, eastward, and westward. At nang humiwalay si Hagar at si Ismael, and then ang Diyos ay nagpasimulang nangusap kay Abraham. At sabi niya, dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak, ang iyong pinakamamahal na anak na si Isaac. So wala na siyang ibang anak na pwedeng kunin sa panahon yun, kundi si Isaac lang ang nandoon sa kanyang bahay. At sabi niya, dalhin mo siya at siya'y ialay mo sa akin bilang isang handog na susunugin. So ibig sabihin, pag sinabing handog na susunugin, hindi mo na kinakailangang i-detalye kung anong gagawin. Diba? Pag sinabi mo sa iyong anak, magsaing ka, alam niya na kung anong kanyang gagawin. At kapag sinabi mong handog na susunugin, alam niya yung kinakailangan gawin, kinakailangan niyang gilitan ng leeg, kinakailangan patuloyin yung dugo, at kinakailangan niyang sunugin as a burnt offering. At alam natin ang sumunod na nangyari. Ngunit, I don't want to go into detail, pero gusto ko na lamang puntahan at balikan natin yung Hebrews 11 verse 17. Sa verse na ito ay nagpakita, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise, tinanggap niya bilang pangako, ngayon, iaalay niya at ihahandog bilang handog na sunog. Now, isa sa napakahirap na bagay, dahilan matagal mong inintay at ngayon, papatayin mo at ihahandog mo lamang sa Diyos. Ang ilan ay pwedeng mag-isip na, Panginoon, ang tagal kong inintay at ngayon, kukunin mo rin. Pero mga kapatid, hindi gayon ang pag-iisip ni Abraham sa panahon ito. Dahilan natutunan niya ng mag-isip na kagaya ng pag-iisip ng Diyos. Habang sila ay yumayaon, maagang gumisig si Abraham, nagsibak ng kahoy, alam niya kung anong mga paraphernalia na kailangan niya. Nagsibak ng kahoy, inihanda niya ang kanyang dalawang mga alipin, sinama niya si Isaac, pero most probably, hindi niya sinabi kay Sarah. Sinama niya si Isaac at dinala niya doon sa bundok. At pagdating doon sa bundok na sinabi na ng Panginoon, sabi niya, maiwan kayo rito, kasama ng mga kamelyo, at kami ay paroroon ng aking anak, at kami ay sasamba, at kami ay muling babalik sa iyo. Ang pag-iisip ni Abraham, this point, hindi kaisipan ng tao. Dahilan kung siya ay nasa kaisipan ng tao, pwede siyang humagulgol at umiyak, sabi niya sa mga alipin, baka ngayon na lamang natin makikita si Isaac. Baka mamaya ay pagbalik natin, abo na lang ang daladala ko. Pero hindi siya nag-iisip na kagaya ng pag-iisip ng tao. Nagsasalita siya, dahilan mga kapatid, alam natin, lahat ng tao na nagsasalita ay dumadaan ito sa kanyang kaisipan. Lahat ng kanyang sinasabi. At habang siya ay nagsasalita siya hindi sa kanyang mindset,
Hindi sa kanyang kaisipan, kundi sa kaisipan ng Diyos. Sabi niya, kami ay aalis. Pupunta kami doon, sasamba kami sa Diyos, at kami ay muling babalik. So basahin niyo yung mga scripture sa Genesis 22. Yan ang statement ni Abraham. Sabi niya, maiwan kayo, kami ay sasamba, ako at ang aking anak. At sabi niya, at kami ay muling babalik. So meron siyang, nasa puso niya, si Isaac ay babalik na kasama ko. Ang kanyang mindset, dahilan, alam niya, ang Diyos ay nagsabi sa kanya, ang aking tipan ay na kay Isaac. Ang aking tipan ay wala kay Ismael. Ang aking tipan ay na kay Isaac. At alam niya na ang ganitong bagay, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. At habang sila'y naglalakad, inilagay kay Isaac ang panggatong pasan-pasan niya, lalarawan siya ng Kristo na darating na nakapasan ng ang kahoy na tungkol saan siya ay ipapako. Pasan-pasan ni Isaac ang supposed sabing panggatong na doon siya lulutuin. Pero habang siya ay yumayaon kasama ng kanyang ama, sabi niya, Ama, parang may kulang sa ating paghandog. Usually kapag naghahandog ka, it's my own way of speaking. Usually pag naghahandog ka, nakakita ko ng kordero. Nakakita ko ng kambing, nakakita ko ng tupa. Pero sabi niya, ngayon sa paghahandog natin, nasaan ang kordero? Ang sabi ni Abraham, God will provide for Himself a lamb for a sacrifice. It is a prophecy. Si Abraham ay isang prophet. Siya nag-prophesy that God will provide for Himself a lamb for a sacrifice. And 2,000 or ilang libong taon na nakalipas, almost sabihin natin mga 4,000 years, merong ang Diyos ay nag-provide or sabihin natin 2,000 taon ang lumipas, ang Diyos ay nag-provide ng kordero para sa kanyang sarili. At sa panahon yun, nagyumaon sila. At ang Diyos at si Abraham ay nagsabi, God will provide. Pagdating doon, inayos niya ang dambana. At maya-maya, kinuha niya si Isaac at inilagay sa ibabaw ng dambana at tinalian. At ang akma na siyang dahilan, alam niyo, ang nasa puso ni Abraham ay ito. Sabi rito, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise was offering up his only begotten son. See? And he who had received the promise was offering up his only begotten son. So ang kanyang iniaalay ay ang kanyang kaisa-isang anak na kanyang tinanggap bilang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. And it was He to whom it was said. See yung verse na yan. Balikan natin yung Hebrews 11:18. It was He to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. Now mga kapatid, in bold, nakasulat yan dahilan yan ay quotation from the Old Testament, na pinapakita ito yung mindset ni Abraham. In Isaac, your descendants shall be called. In Isaac, sa pamamagitan ni Isaac, ang iyong mga binhi ay tatawagin sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, lalabas o lilitaw sa pamamagitan niya. Well, mga kapatid, ang mga bagay na nasa kaisipan ni Abraham ay lahat ng pinangako ng Diyos sa kanya. Ang chapter 15, ang siya'y pinatingala sa langit at sinabing, ganyan maging karami ang iyong binhi. Bilangin mo ang bituin. At kung kaya mong bilangin, ganyan magiging karami ang iyong binhi. At ito, mula rito, and verse 19,
He considered. Muli, ginamit dyan yung salitang He considered. Dito naman ay merong ibang Greek word na ginamit, yung salitang He considered. Sa ibang version ay accounting that God, sa ESV, accounting that God was able to raise him up even from the dead. Ano yung mindset ang nasa kaisipan ni Abraham? Kahit mamatay, kahit patayin niya si Isaac, at kahit si Isaac ay mamatay, tumulong kanyang dugo, at kahit siya'y sunugin, siya'y kayang ibangon ng Diyos mula sa patay. Para saan? Para matupad yung unang verse ng verse 18, in Isaac your descendants shall be called. Kinakailangan niyang ibangon si Isaac para magpasimula ang Diyos para sa kanyang anak. Upang doon matupad ang napakaraming binhi ni Abraham na kasindami ng bituin sa sangkalangitan. At mayroon pa siyang isang pahayag na sabi niya, sindami ng buhangin sa karagatan at sindami ng bituin sa sangkalangitan. At papano, pag nawala si Isaac, papano matutupad ang mga salitang ito? And that's the reason na naniniwala siya na kaya ng Diyos ibangon dahilan si Sarah ay patay na nga ang kanyang bahay bata na gawa niyang bigyan ng buhay. In fact, mga kapatid, makikita natin na si Sarah ay hindi lamang basta binigyan ng pagkalakasan para magkaanak. Pinabata ng Diyos ang katawan ni Sarah. Well, if you will read between the line, sa sumunod na chapter, hallelujah, ng chapter 20, si Sarah ay nagustuhan ng isang hari ng Gerar. Huwag niyo sabihin na isang hari ng Gerar ay kukuha ng isang uugod-ugod na Sarah. Nagandahan siya kay Sarah at kinuha niya bilang kanyang asawa. Mga kapatid, ang mga pangyayaring ito para ipakita sa Diyos ay walang bagay na imposible. Nagawa niyang pabatain ang katawang kulukulubot. Nagawa niyang panariwain ang kanyang katawan na pwedeng makapag-nourish o makapag-breastfeed sa isang Isaac na ipapanganak. So, ibig sabihin, ang kanyang katawan ay bumata. Para lamang sa ganitong bagay. And Abraham is a witness, is an eyewitness to Sarah. At kung ito ay nagawa ng Diyos, sabi ni Abraham, kaya ng Diyos buhayin kahit si Isaac ay mamatay. He thinks as God thinks. Sabi niya, he considered. Alam niyo yung salitang consider dito ay logizomai, yung Greek word. Ang ibig sabihin, he conclude. Nag-conclude siya. Ang pinaka-conclusion niya, kaya ng Diyos, ibangon siya para lamang matupad ang lahat ng kanyang pangako. Pinagsama-sama niya ang lahat ng mga bagay. Ang Diyos na nakipagtipan sa kanya sa chapter 15 ay ang Diyos na nagsabi sa kanya, hindi si Ismael ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ni Abraham sa Panginoon, mabuhay na si Ismael. Ang sabi ng Diyos, no! It's a big no! Hindi si Ismael ang magiging iyong tagapagmana, kundi si Isaac. At kung papatayin si Isaac, at kung hindi siya mabubuhay, masisira ang lahat ng plano ng Diyos. But God, mga kapatid, hallelujah, yung salitang, and Abraham, and he considered, he concluded,
He conclude. Ibig sabihin, yung salitang conclude, bakit ka umaabot sa conclusion? Sapagkat bago ka dumating sa conclusion, igagather mo lahat ng mga reason, di ba? Lahat ng mga ebidensya. At pag nag-gather mo ang lahat ng ebidensya at napakita mo ang yung idea ng ganitong bagay, you will arrive into a certain conclusion. Diba? Yung mga nag-experiment, I therefore conclude. At siya'y na-conclude by reckoning up all reasons to gather or infer, to consider, take into account, or meditate on. Yung salitang considered pa lang yan, ay ito ang kanyang bulay-bulay. Ito ang kanyang imagination. Doon sa imagination ni Abraham ay nabuo na sabi niya, kaya ng Diyos buhayin si Isaac. He considered that God is able to raise him, to raise people even from the dead, from which he also received him back as a type. Yun yung nasa kanyang kaisipan, kaya Abraham was so determined. Kinuha niyang tabak, o kinuha niyang patalim. Hindi siya katulad ng na ating napapanood sa the Bible na yung Abraham doon ay napakalaya ng karakter sa Bible. Yung Abraham doon nagwawala. Pero yung Abraham dito ay hindi. Ganon siya kasubmissive sa plano ng Diyos dahilan ang kanyang kaisipan ay ang kagaya ng kaisipan ng Diyos. Nakatingin siya doon sa pangako ng Panginoon. Now mga kapatid, meron pang ilang sandali at gusto kong nakita natin ang ganitong bagay kay Abraham. Yung paano siya nag-isip. Now, tingnan natin ang isa pang bagay. At gusto kong idagdag ang ganitong bahagi, mga kapatid. At I believe ito ay makakatulong sa bawat isa sa atin sa ating pananampalataya sa uling araw nito. Joshua chapter 6. Ang Joshua chapter 6 verse 2. Tingnan niyo yung Joshua chapter 6. So let's start from verse 1. At tingnan natin ang mga pangungusap dito. Sabi ng verse na yan, now Jericho was tightly shut because of the sons of Israel. No one went out and no one came in. Ito, nang dumating ang Israel, after nang sila ay papalapit na, alam niyo mga kapatid, yung idea ng mga 10 spies ay nagsasabi sila, mga tipaklong lamang tayo sa kanila. Napakaliit natin, napakalalaki nila, mga higante sila, lalaki ng mga muog doon. Sabi niya, kakainin lamang tayo ng mga naroon. Pero mga kapatid, ang sabi ni Josue, kung ang Diyos malulugod sa atin, ang kaisipan ni Josue ay hindi kagaya ng kaisipan ng 10 spies. Ang kaisipan niya ay kagaya ng kaisipan ng Diyos. Kung ang Diyos ay malulugod sa atin, dadalhin tayo ng Diyos sa lugar na yun. At sabi niya, alam niyo yung statement ni Joshua at Caleb, sabi niya, inalis na ng Diyos ang depensa nila sa kanila. At yun ay totoo, mga kapatid. Kung ang mga 10 spies ay natatakot sila doon sa mga higante at malalaking mga muog at mga tao na nananahan doon, mga kapatid, on the other hand, ang Diyos ay naglagay na ng takot sa lahat ng mga naroon sa lugar ng Jericho. Diba? Pagpunta pa lamang ang pinakapatotoo, mga kapatid, na nanginginig sila at natatakot sila nang dumating ang 2 spy. At ang si Rahab, ang sabi niya, alam namin na ang Diyos, ang lugar na ito,
ay ibinigay na ng Diyos sa inyo. Diba? Alam namin na ibinigay na ng Diyos ang lugar na ito sa inyo. Sa inyo mga kamay. At sabi niya, ito lamang ang aking kahilingan sa inyo kapag ibinigay ng Diyos ang lugar na ito. Huwag niyo kong kakalimutan at huwag niyong kakalimutan ang aking sambayan. So mga kapatid, gusto kong puntahan natin ang verse na ito. Verse 1, ang Jericho is tightly shut. Sarado. Nag-lockdown sila dahilan paparating ang Israel. Ibig sabihin, ganun sila katakot. Tightly shut because of the sons of Israel. Bakit sila nagsara? Dahilan paparating na ang Israel. Natupad ang sinabi ng Diyos, lalagyan ko ng takot. Magsusugo ako na kagaya ng mga hornets, ng mga putakti na hahabol sa kanila. No one went out and no one came in. Verse 2, pansinin niyo ang verse 2. The Lord said to Joshua, dito mga kapatid, si Joshua ay kinakausap ng Diyos. At pansinin niyo ang sabi dito. And the Lord said to Joshua, see, sabi niya, I have given Jericho into your hand with its king and the valiant warriors. Sa Tagalog, sabi riyan, at sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, tumingin ka, tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho. Meron ba kayo napapansin mga kapatid? Ang statement ng Diyos ay pinapagamit kay Joshua ang kanyang paningin. Tingnan mo. At gusto ng Diyos na si Josue ay tumingin kagaya ng nakikita ng Diyos. Diba, minsan merong isang tao nagsasabi, nakikita mo bang nakikita ko? At ang Diyos ay nagsabi kay Josue, Josue, tumingin ka. Tingnan mo. Ang Jericho, aking ibinigay na sa iyong kamay ang Jericho. Ang hari ng Jericho at lahat ng mga makapangyarihang lalaking matapang sa lugar na ito, ibinigay ko na sila sa iyo. Tingnan mo. At gusto ng Panginoon na tumingin si Josue on this perspective. Tumingin siya sa ganitong pagtingin. At gusto ng, kagaya ng sinasabi ko, gusto ng Panginoon na siya'y tumingin na lahat, ang hari ay wala nang magagawa. Ang lahat ng makapangyarihang warriors, gano'n man sila kagaling at gano'n man sila kabihasa sa pandirigma, ay wala na silang magagawa sapagkat ibinigay na sila ng Diyos sa kamay ni Josue. And you know, mga kapatid, kapag ang Diyos ay ang Diyos ay nagsabi na ibinigay ko na ang Jericho sa iyong kamay, ang hari at ang mga valiant warriors, then ang Diyos ay nagsabi, yun ay imposible. Yun ay napaka-imposible, pero ang Diyos ay nagbigay ng instruction sa kanya. Ano ang kanilang dapat gawin? At alam natin kung anong sinabi ng Banal na Kasulatan, binigyan sila ng instruction na kinakailangan nilang mag-march around the city, lahat, all the men of war, circling the city once. You shall do so for 6 days. So bawat araw for 6 days ay ikutan nila ang Jericho once a day. And 6 days ay ikot sila once a day. And it shall be also 7 priests shall carry even 7 trumpets of ram's horns before the ark.
See, dala-dala nila yung Ark of the Covenant, pasapasan nila yung Ark of the Covenant, iikot sila with 7 rams of horns before the Ark. Then on the 7th day, you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow their trumpets. And it shall be that when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will fall down flat, and the people will go up, every man straight ahead. Gaano ka-imposible na kayang magpaguho ng makapal na muog ang sigaw ng mga men of war? It's impossible. It's impossible, mga kapatid. But ito'y instruction ng Diyos. Well, alam nyo, kapag ang Diyos ay siya'y nagbigay, and then meron din siyang kasamang instruction binigay, and then sa kanilang paggawa at pagsunod sa ganitong bagay, hindi na ito ang kanilang, hindi bumagsak ang Jericho dahilan sa lakas ng kanilang sigaw. Bumagsak ang Jericho dahilan sinunod nila. Ang sigaw na yon ay sigaw na nagsasabing, Lord, it is finished. Ang sigaw na yon ay kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. It is finished. Yung salitang telestai. Ang pagpapahayag nila, and then pagkatapos nila na sumigaw, ang walls of Jericho ay bumagsak. Now, mga kapatid, my point is this. Nang ang Diyos ay mangusap kay Josue, si Josue ay kanyang hinihimok na tumingin na kagaya ng nakikita ng Diyos. See, I have given you Jericho, and all with its kings, ang kanyang hari, ang lahat ng mga valiant warriors. Totoo, mga kapatid, na ating imagination ay makapangyarihan. At ito ay pwedeng incorporate sa ating pananampalataya. At habang ang ganitong bagay ay kanyang pinapakita kay Josue, si Josue ay nagpasimulang tumingin, hindi kagaya ng paningin ng mga spies na natatakot. Ngayon, ang Diyos mismo ay nagsabi sa kanya, ibinigay ko na sa iyong kamay. Well, mga kapatid, sa huling mga araw nito, tulungan tayo ng Diyos na magpasimulang tumingin kagaya ng paningin ng Diyos. Mag-isip kagaya ng pag-iisip ng Diyos. At lahat ng bagay, ang mga bagay na dating imposible, ay magiging posible. Alam ko, bihasa tayo or batid natin ang bagay na nangyari kahit man sa buhay ni Gideon. Diba? Ang lalaking ito, ang unang tingin niya sa kanyang sarili ay isang mahirap na tao. Mahina, pinakamaliit sa Manase. Pero nang siya ay tingnan ng Diyos, sabi niya, magpatuloy ka sa ganitong tapang mo, ikaw na lalaking merong tapang. So mula sa isang kalalagayan na natatakot, naduduwag, at alam niyo kung bakit siya natatakot dahilan ng pumupuno sa kanyang imagination, siya ay mahina. Siya ay mahirap lamang. Siya ay walang kakayanan. Siya ay walang anumang kayang gawin. At yan ang dahilan, yun ang kanyang mindset. Yun ang nasa kanyang kaisipan. At natakot siyang
gumawa ng lahat ng mga bagay na sinasabi ng Panginoon, even yung utos ng Panginoon, ay sinabi sa kanya, ay ginawa niya ito sa panahon ng gabi, dahilan siya natatakot na gawin ito sa araw. Pero gusto kong tingnan natin ang isang bahagi. At dito tayong tatapos. Ang Book of Judges chapter 7 ng Book of Judges. Sabi ng verse na ito, pinakita rito ng banal na kasulatan. Sa chapter 7 dito sa verse 7. Ito yung panahon na ang tanging naiwan sa kanya is 300 people. Nang una siyang tumawag, 32,000, at sinabi ng Panginoon, sabihin mo, sino natatakot umuwi na? Nalagas ang 22,000, natira ang 10,000. At ngayon, dinala ng Panginoon, sabi niya, dali mo sila sa batis at painumin mo sila. At lahat ng umiinom na nakasubsob, ay ihiwalay mo sila. At nang ihiwalay yung mga umiinom na nakasubsob, na umiinom sa batis, at yung ilan lamang na sinasalok ng kanilang kamay, ay 300 lamang. Ang sabi ng verse 7, and the Lord said to Gideon, with the 300 men who laughed, I will save you and give the Midianites into your hand, and let the others go every man to his home. So the people took provisions in their hands and their trumpets, and he sent at all the rest of Israel, every man to his tent. But he retained the 300 men, and the camp of Midian was below him in the valley. So nang kunin niya yung 300 mga katao. Well, alam niyo kung ano nasa kaisipan ni Gideon. Ang takot. Paano mangyayari na sa 300 ay kayang gapiin ang kasing dami ng mga parang locust na naka-spread doon sa valley. Yan ang sabi rito, yung retained, yung 300 men, and the camp of Midian was below him in the valley. See? Abot tanaw niya doon sa valley, yung Midian. At sabi ng isang description dito, kasi dami sila ng locust na napakakapal. But verse 9, the same night the Lord said to him, I'm reading from ESV version. The same night the Lord said to him, arise, go down against the camp, for I have given it into your hand. Sabi niya, bumaba ka dahil nasa valley yung Midianites at tanaw na tanaw nila kung gaano kakapal, gaano ka sila karami. Sabi niya, bumaba ka. Sabi niya, arise, go down against the camp, for I have given it into your hand. So muli ang Diyos ay nagsabi sa kanya, gawin mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Midianites. But if you are afraid to go down to the camp with Pura, your servant. Sabi niya, kung natatakot ka, isama mo si Pura na iyong alipin. And verse 11, and you shall hear what they say. You shall hear what they say, and afterward your hands shall be strengthened to go down against the camp. Then he went down with Pura, his servant, to the outpost of the armed men who were in the camp. So ibig sabihin, sabi ng Panginoon, kung natatakot ka, isama mo si Pura. Natatakot nga siya, kaya isinama niya si Pura. At then siya bumaba doon, at ang pinuntahan niya yung kung naka-campo sila, ay nandun siya sa pinakadulo lamang pumunta. Doon sa outskirts, sabi ng went down, sabi rito. And then, sabi niya,
and you shall hear what they say, and afterward your hand shall be strengthened to go down against the camp. Then he went down with Purah and servant to the outposts of the armed men who were in the camp. And Midianites, verse 12, and the Midianites and the Amalekites, see, it is a combined forces. The Midianites and Amalekites and all the people of the east lay along the valley like locusts in abundance. Kagaya ng locust, ng balang. And their camels were without number. Makikita mo, yung kamelyo nila ay hindi kayang bilangin. As the sand that is on the seashore in abundance. And when Gideon came, behold, sabi ng verse 13, sabi sa Tagalog, at nang dumating si Gideon doon, narito may isang lalaki na nagsasaysay ng isang panaginip. At sabi niya sa kanyang kasama at kanyang sinabi na naginip ako ng isang panaginip. At narito isang munting tinapay na sibada ay gumugulong hanggang sa kampamento ng Madian. Nakakita siya ng isang tinapay na sibada na gumugulong doon at tumama doon sa kampo ng Madian at umabot sa tolda at tinamaan niyaon ng malakas na tuloy na bumagsak at natiwarik na ang tolda ay lumagpak. At ang sumunod, yung kanyang comrade ay nagsabi, at sumagot ang kanyang kasama at nagsabi, ito'y hindi iba kundi ang tabak ni Gideon na anak ni Joas, isang lalaking Israelita na ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay ang Madian at ang buong hukbo nito. Now mga kapatid, sino ang nagsasalita nito? Mismo ang mga kaaway niya. Ang mga kaaway mismo ang nagsalita ng ganitong bagay. At ito ay nilagay ng Diyos sa puso at bibig at salita ng mga taga-Midian. At nang marinig ito ni Gideon, siya ay bumangon na merong kalakasan. You know mga kapatid, nais ng Diyos sa huling mga araw nito na tayo mag-isip na kagaya ng kanyang pag-isip. Kung ano ang kanyang kaisipan, ano ang kanyang salita, ano ang kanyang description sa iyo. Ang description ng Diyos kay Gideon ay hindi isang taong duwag. Ang description ng Diyos kay Gideon ay isang taong mayroong tapang na naroon sa kanyang loob. Isang lalaki na naghahanap ng paggawa ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. At sabi niya, magpatuloy ka sa ganitong bagay. Now mga kapatid, as we go into closing, ang ganitong bagay ay isang napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Na ang pangako ng Diyos, na ang salita ng Diyos, na anong dinidescribe ng Diyos. Malimit ang kaaway magsasalita at ipapahayag at sasabihin kung sino ka. Pero dapat mong malaman kung sino ka sa huling araw nito. At anong dinidescribe ng mga salita ng Diyos para sa atin. Tayo tumayo sa oras nito mga kapatid. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Maintindihan natin mga kapatid, ito ang simplest way para describe ang pananampalataya. Ang mag-isip ka kagaya ng kaisipan ng Diyos. Kung anong sinasabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham, ginawa kitang ama ng pananampalataya, ama ng maraming bansa. At mula noon, nag-isip siya ng gayong bagay. Sinabi ng Diyos kay Sarai, ikaw ay Sarah. At ginawa kitang magiging mula sa iyo ay lilitaw ang mga kaharian. Ang mga prinsipe ay lilitaw mula sa iyo. At mula noon, nag-isip siya ng ganitong bagay. Nang si Josue ay kausapin ng Panginoon, tingnan mo na ang Jericho ay binigay ko na sa inyong kamay. Ang hari, ang makapangyarihang mga tao ay binigay ko na sa iyo. Mula ng oras na yon,
ay nag-isip siya kagaya ng sinasabi ng Diyos. As well as Gideon, mga kapatid, mula sa pagkatakot, mula sa pagiging duwag, alam kong ang kalaban natin ngayon ay takot. Ang kalaban ng pananampalataya ay takot. Ngunit, magpasimula tayong mag-isip ng nais na pag-iisip na gustong sa pamamagitan ng kanyang salita. Itong ating buuin sa ating imagination. At naniniwala ako, sabi ng banal na kasulatan, matapos niyang ibigay yan sa iyong kamay, ano pa mang paraan ang iyong gagawin, as long na siya'y sumasampalataya. Alam niyo ba, iba ang buhay ni Gideon. Dahilan si Gideon, hindi siya binigyan ng instruction. Si Gideon mismo ang buo ng concept na ito, na yung 300 person na kasama niya ay hatiin niya sa 3. At sila ay maglagay ng mga banga at sulo at trumpet. Pero mga kapatid, kapag ang Diyos ay may pinahayag sa iyo, anumang paraan ang iyong gagawin, ito ay kakasiyahan ng Panginoon. At ikaw ay magtatagumpay. Hallelujah. Praise God. Awitin natin ang simpleng awit niyan. Hallelujah. Tayo dumulog sa pananangin sa oras ito. Hallelujah. Amang Diyos, tunay, Panginoon, na nais mong akayin ang bawat isa sa amin. Nais mong turuan kami, Panginoon, sa daan ng pananampalataya. At alam namin ang pananampalataya ay ito'y isang hiwaga, Panginoon, sa bawat isa. Ngunit salamat, Lord, sapagkat Ikaw ang siyang Diyos na nagbubukas ng lahat ng mga bagay. Kung Ikaw ay hindi gumawa sa buhay ng mag-asawang si Abraham at si Sarah, ay hindi sila aabot sa isang kalalagayan, Panginoon. Hindi magkakaroon ng ganong kalalagayan sa puso ni Sarah, na kahit man siya, O Diyos, ay nagawa niyang tanganan, hallelujah, at kilalanin at i-acknowledge, Lord, na Ikaw ay tapat sa iyong mga salita, sa iyong pangako. At kanyang kilala, Panginoon, na walang bagay na mahirap sa iyo. At nang ito maging dominant sa kanyang kaisipan, ito ang nag-rule sa kanyang puso, Panginoon. Ito ang sumakop, Lord, sa kanyang buong pagkatao, Panginoon Diyos. At nang siya ay sumampalataya, meron kung anong bagay na nangyari sa kanya, Panginoon Diyos. Meron kung anong transformation, Lord, na iyong ginawa sa kanya. Ang kanyang buhay ay nagawa mong i-transform ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, hanggang sa ang kanyang pisikal na katawan ay nagbago para ihanda, hallelujah, sa pagdating ng isang anak para sa kanila. At gayon din naman, Panginoon Diyos, ang iyong lingkod na si Abraham, at nagawa niyang matutunan kung paano siya mag-isip, paano siya tumingin sa mga sitwasyon, paano siya i-analyze ang ilang mga bagay, hindi na sa kalalagayan ng makataong paraan, kundi, hallelujah, meron kung anong bagay, O Diyos, na kanyang, hallelujah, kinonsider sa kanyang puso. Gumawa siya, nagkaroon siya ng isang conclusion, Panginoon, hallelujah, na ikaw, hallelujah, matapos mong mangako at magpahayag sa kanya na sa pamamagitan ni Isaac, ay iyong pagtitibayin at doon mo palilitawin ang lahat ng kanyang mga anak na iyong pinangako sa kanya. At yan ang dahilan kung bakit ang kanyang puso, Lord, ay merong lakas ng loob para humakbang sa pananampalataya at gawin ang lahat ng bagay na iyong ipinahayag sa kanya.
Dakilang Diyos, hallelujah, dalangin namin, Panginoon, na dalhin mo ang iyong mga anak sa ganitong bagay. Alam namin ito ay personal na iyong paggawa sa bawat isa sa amin. Ngunit ikaw, Diyos, ay nagpapakita ng ilang mga bagay na dapat naming makita sa 5 araw nito. Lord, tulungan mo ang aming mga kaisipan, tulungan mo ang aming mga puso, Lord. Tulungan mo ang aming mga pagtingin sa mga sitwasyon sa huling araw nito. At hindi kami madala ng anumang takot at pangamba, Panginoon, kundi ang aming makita, ikaw na Diyos na merong magagawa sa lahat ng mga bagay. At anuman ang sitwasyon at anuman ang kalalagayan, Panginoon, ikaw ay merong magagawa sa iyong mga anak, O Diyos. Kahit man ang isang malaking muog na nasa aming harapan, Panginoon, kagaya ni Josue, kahit man ang mga kaaway na napakakapal, kagaya sa panahon ni Gideon, Lord, ay kaya mong gawin ang lahat ng bagay at kaya mong mapagtagumpayan ng bawat isa sa amin dahilan hindi ito sa aming lakas. It's not our might, it's not our own power, it's by your Spirit, says the Lord. Panginoon Diyos, hallelujah, pagtibayin mo ang pananampalataya ng iyong mga anak at bayan mo, Lord, ang aming bulay-bulay sa 5 araw nito, ang aming meditation, Lord, kagaya ng sinabi ni Haring David, hallelujah, bayaan ang aking panalangin at ang meditation ng aking kaisipan ay maging katanggap-tanggap sa iyo sa bawat araw ng aking buhay. At bayaan mo, Lord, kagaya ng sinabi ni Josue na iyong mga salita ay hindi mawawala sa aming mga kaisipan at dito kami magbubulay-bulay araw at gabi at upang kami ay magkaroon ng isang mainam na pagtatagumpay. O Lord God, hallelujah, igawad mo ang iyong blessing, Lord, sa iyong mga anak, Panginoon, sa iyong mga lingkod, sa mga kapatid na narito sa dakong ito, sa mga kapatid na nasa online, O Lord, na nakikinig, at sa sino man na nais mong abutin, Panginoon, at saan man makarating ang mga pananalitang ito, ikaw ang Diyos na mag-bless sa bawat isa. At Lord God, hallelujah, at merong isang araw, Panginoon, ng pananampalataya ng iyong mga anak ay makikita mo na kasing katulad ng pananampalataya ng iyong lingkod na si Abraham. Hallelujah, na magagawang umasa sa kabila ng kawalan ng pag-asa, magagawang tanganan ng iyong salita ang iyong pangako sa kabila na walang anumang bagay na liwanag na nakikita. Purihin ka, Panginoon Diyos. At sa gabing ito, sa aming pagtatapos at pag-iway-walay, ang iyong biyaya at pagpapala, O Diyos, ay iyong gawad sa bawat isa at ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Hallelujah. At aming patuloy na dinudulog din naman sa panalangin, Panginoon, ng nalalapit na kasal, Lord, ng aming kapatid Barjomel at Sister Angelica. Ang iyong mapagpalang kamay ang mag-bless, Lord, sa araw na iyon at ang iyong biyaya ay sumagana sa kanilang pagpapasimula ng kanilang buhay. Dakilang Diyos, sa iyong kamay namin pinagkakatiwanan lahat ng bagay kahit man ang aming pagtatapos sa gabing ito. Hallelujah. Sumayong lahat ng pasalamat, pagdakila at pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito.